Sa Ontario, tuloy pa rin ang pagbagsak ng temperatura sa maraming lugar. Ito matapos ang record-breaking na naitalang snowfall sa probinsya kamakailan, kung saan nasa 200 ang naitalang banggaan ng otoridad. Kaya may mga paalala ang mga eksperto kung paano magmaneho kapag may snow o kung anong dapat gawin sakaling maaaksidente. May report si Teresa Redula. Posibleng maging mapeligro ang tipikal na pagbiyahe tuwing winter. At matapos ang record-breaking snowstorm nitong nagdaang weekend sa Ontario, kung saan naitala ng Ontario Provincial Police ang 200 banggaan. Gayon din ang 150 tawag para sa mga sasakyang naipit sa snow. Ayon sa mga eksperto, mahalaga raw na pag-isipang maigi ng mga driver kung paano sila maghanda at magmaneho ngayong taglamig. Lalo na sa mga hindi sanay na mag-drive sa ganitong kondisyon. Takot po sila dahil pag may snow tayo, madulas po. It's a big difference po kasi pag may snow po kasi, siyempre yung tire mismo hindi nakakontak doon sa ground. Ayon kay Rafi Bautista na 3 dekada ng driving instructor, ang kaligtasan nagsisimula bago pa man umalis sa driveway ang sasakyan. Tignan natin itong tire kung okay ba sila, kung may snow na ganyan. Siyempre linisin po natin na ganyan, mga ganon, di ba? Yan, iikutin natin itong kotse para sa safety reason. And also, kailangan, mayroon tayong ganito pag winter time. Minus 49, right? So ngayon, malamig, di ba? So minus 20 tayo, okay pa tayo. Siguruhin din daw na handa, alerto at doble ingat sa pagmamaneho. Aniya, malaking pagkakamali raw ang pagdadrive ng tila walang pinagkaiba sa pagmamaneho tuwing summer. Huwag silang maggagamit ng abrupt braking at saka yung abrupt acceleration. And also, it's very important po yung distance ng sasakyan. Kasi po, pag winter, mas matagal po yung stopping time. Kaya kung bibiglain po yon, lalo kung may snow, madudulas ka talaga. Kapag nahaharap sa mga hazardous road conditions, posibleng mauwi sa aksidente hindi lamang ang mga baguhan, kundi pati na rin ang mga experienced driver. Kaya mayroong mga paalala ang isang abogado kung ano ang inyong dapat gawin sakaling magkaroon ng aksidente. Document, afterwards, after the accident, take pictures and take notes. Mahalaga raw na idokumento ito dahil posible raw na may makaligtaang ilang detalye sa insidente. Usually after a snowstorm, whenever there's inclement weather, we do see an uptick with accidents, both with pedestrian cases. We've also seen an uptick with a lot of rear-end cases. People aren't leaving enough distance between themselves and other cars. Karaniwang pagkakamali rin daw ang oversharing o pag-post ng mga detalye sa social media na posibleng hindi makatulong sa inyong kalagayan at ang hindi pagpapatingin sa doktor kung may kakaibang karamdaman matapos ang aksidente. They think that they're fine, okay lang ako, pero later on is when they see that there's an injury. Because I think sometimes a lot of the injuries to our back, to our neck, for instance, that are very common, they don't start showing up until a little bit later on. And that's when we realize, oh, I might need some therapy or I might need some help. And by then, weeks have gone by, and because you didn't get medical attention, it might be difficult to prove that it's accident-related. Maigi rin daw na mag-stock ng emergency winter safety kit sa sasakyan, kabilang ang kumot, pagkain, gayon din ang shovel, akmang windshield washer fluid at iba pa. Teresa Redula, Omni News, Toronto.